Ubo, sipon at lagnat. Ilan lamang ito sa mga sintomas ng sakit na tinatawag ngayon ng ilan bilang superflu. Pero ayon sa mga eksperto, wala dapat ikabahala ang publiko dahil wala umanong kaibahan ang mga sintomas na ito sa karaniwang trangkaso. So, ang flu ay seasonal sa Philippines. So, this is caused by your influenza A. So, yung subtype niya is your H3N2. So, ang super flu ay is yung H3N2 subclade K. So, bago yon. But hindi to bagong disease. Flu has been with us for so long na. Okay? At pareho lang ang simptomas ng super flu sa flu. So, bakit siya tinawag na super flu kung pareho lang ang simptomas, no? So, because sa US, sa UK, sa Australia, nalaman nila na ang bilis mag-spread nung flu type na to, na super flu. Kaya nila tinawag na super flu. Pero pag yung symptoms itself, pareho lang. Yung severity, pareho lang. At hindi siya nagkukos ng mas malalang sakit. At hindi siya nagkukos ng mas mataas na hospitalization. So, when it comes to flu, no? Ayon sa mga ulat, 63 kaso ng superflu ang naitala sa Pilipinas mula January 1 hanggang December 27 at lahat ng mga kasong ito ay naiulat na gumaling na. Gayunman, may paalala ang mga doktor. Kumalma. So, hindi kailangan magpanik ng mga people kung may cough cold sila. So, sino ang kailangan lang bantayan natin? So, same with influenza, sabi ko, di ba, halos pareho lang. At walang increase ng mortality or pagkamatay. So, same lang. So, sinong binabantayan? So, may mga pasyente na kailangan na maging mas maingat. So, sino sila? So, yung mga bata na less than 2 years old at yung mga more than 65 na elderly. So, at risk sila for mas severe case ng flu. Isa pa, yung mga uncontrolled na mga pasyente, yung mga comorbids or yung mga may diabetes, high blood, may mga HIV, nagagamot sa cancer. So sila yung mga kailangan lang na mas maging maingat tayo or mas bantayan sila. So if mahirapan yung pasyente, kunyari nandun ka sa mga grupong yon, ang advice na una is magpatingin sa doktor. So walang kailangan inumin na antibiotic, wag na wag magsa-self-medicate. Okay? So, yun yung so magpatingin sa doktor kung severe lang yung simptomas nila. Okay? So, wala naman ibang kailangan ng ibang i-take unless nandun kayo sa mga risk factors or severe. So, paano ba ito maiiwasan? So, ang unang-una is magmaskara, magmask. Yeah, so sa public setting, kung nandun kayo sa at-risk na group, kailangan nilang magmaskara. Pangalawa is mag-hand wash. Kada may hahawakan ng pasyente, mag-hand wash sila parati. Mag-alcohol, sanitizer. So nakakatulong yun, no? Third is yung proper cough etiquette, no? So kung may mga tao na inuubo, binabahing, kailangan nilang takpan, then mahugas ng kamay. Next is one of the most important siguro is yung bakuna, yung annual vaccination. So kailan ba dapat nagpapabakuna sa flu? So, ang recommended natin is April to May. But, if wala ka pang bakuna sa flu, ever, kahit kailan magpabakuna ka na. As early as now, okay? Pero sa mga nagpapabakuna, ang recommended is April to May. Pero, kung nagbakunahan ka earlier, basta mabakunahan ka. Especially for those na may mga comorbids na uncontrolled, katulad nung sabi ko, then yung mga 65 and above, mga bata, so kailangan nilang mabakunahan, no? Ayon sa mga eksperto, mas mainam pa ring magsuot ng face mask at ugaliing maghugas ng kamay upang maiwasan ang hawaan. At kung may nararamdamang sintomas, mahalaga ang tamang pahinga, pag-inom ng sapat na tubig at pagkain ng masusustansyang pagkain. Ako si Philbion para sa latest ng Ainus Pilipinas. Balitang totoo, serbisyong tunay.